Pabalik na kami today ng Cebu. And this time is bibisita nga kami dun sa sanctuary ni Mama Mary. 6 p.m. pa lang umalis na kami ng bahay. Kailangan kasi namin makahabol ng first trip ng ferry. This time na kasama ko na si Cleo. At first time niya ding pumunta ng Cebu. Medyo kinakabahan pa nga ako sa biyahe namin kasi meron kaming kasamang bata. At syempre, first time niya din mag-long travel. Pinipray ko lang nga na smooth lang yung travel namin at hindi siya umiyak ng todo. Hindi na nga ako nakapag-video na mabuti dito kasi nasusuka na ako. Ang hirap pala mag-travel tuwing gabi. Nakadating na nga kami ng San Carlos around 10 p.m. Cancel din pala yung biyahe ng ferry around 5 p.m. kasi maalon daw. And sobra pa lang ang daming na stranded na pasahero. And ang next biyahe pala is around 5 a.m. Tingnan nyo naman si Cleo para wala lang problema. Bilib na bilib nga ako sa batang ito. Bago nga kami umalis kanina ay nakapag-nails pa ako. Abay, in love ako sa color. Tignan nyo naman at bagay na bagay sa kamay ko, diba? 3 a.m. na nga nagbukas ang fare at ayan, pipila kami para sa ticket. Grabe, sobrang hassle yung naging experience namin dito. Ilang taon na nga kaming sumasakay dito pero ganito't ganito pa rin yung nagiging experience namin. Sana naman next time ay magiging organized ng kanilang services dito. Almost 2 hours nga kaming naghintay para sa ticket. Buti na lang at hindi mabagot itong anak ko. Almost 6 hours kami naghintay sa labas pero hindi naman siya umiyak. Nanginantok nga siya ay natulog na lang doon sa car seat niya. 5,000 plus nga pala yung binayaran namin sa ferry, kasama na yung van. Aircon na rin tong seats na kinuha namin. Matutulog nga muna kami dahil 1 hour pa yung travel from San Carlos to Cebu. Grabe, sobrang ato ko na rin. Wala pa akong tulog mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Ito kasi yung mama mukhang antok na, pati si Ate Chloe. Nadating na nga kami ng Cebu at pagbaba namin ay bumili na kami dito sa McDo. Kulang din kasi ang hapunan namin at gutom na kami. Habang ay naghihintay kami ng order namin ay naglaro ito si Cleo. Kaso nahihiya siya kaya bumaba na lang ulit. After nga namin dito, ay magta-travel pa kami papuntang Simala. And almost 2 hours nga yung biyahe namin, guys. Hindi pa nga kami nakadating sa pupuntahan namin, ay sobrang pagod na ako. At feeling ko, pa-zombie mode na ako. Ikaw ba namang walang tulog ng ilang oras? Alam niyo bang nadating lang kami ng Cebu, ay sobrang bait nitong Cleo. Hindi siya umiyak, guys. Pwedeng-pwede na nga siyang ilaban sa long travel. At sa wakas, nakuha ko na rin yung mga order namin. At ayan yung mga order ko, guys. Chicken at saka chicken fillet. Dito na lang kami kakain sa sasakyan kasi kailangan naming makahabol doon. Weekends din kasi at siguradong maraming tao doon sa Simala. Kain tayo muna mga guys. Nadating na nga kami ng Simala. Sobrang daming tao. Naganap nga muna kami ng malong kasing pinsan ko hindi makapasok. Bawal kasing mga naka-short dito mga guys. Pero in case naman kung malimutan nyo, meron naman nagre-rent dito. Pwede kayong makapag-rent ng malong dito for 20 pesos. Bumili pa nga din si mama nitong parang oil. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ipapabendisyonan niya ata niyan. 5 years ago pa nga last ko napunta dito at sobrang daming nagbago. Malaki na rin yung mga gate nila at marami na rin mga santo na nasa hagdanan. Tignan nyo naman mga guys, ang daming tao. Nag-prepare talaga akong papunta ditong Simala. Alam ko kasi kung gaano kalayong mga lalakarin namin. Buti na lang at nakaabot itong stroller ni Cleo bago kami umalis. Sobrang convenient din kasi at hindi kami mahihirapan magkarga sa kanya. Lalo pat sobrang bigat na itong batang to. Hindi ka na magtatagal ng 5 minutes at mangangalay na yung mga kamay mo. Hindi pa nga kami nakapasok. Grabe ng pila. 30 minutes na ngayon, wala pa kami sa kalagitnaan. Kaya nag-decide na nga ako munang umalis sa aking linya at pumunta dun sa simbahan. At sabi ko nga kay mamay, doon na muna ako magdadasal. Simala was built in 1998. It was built by Marian monks of Eucharistic Adoration of Pampanga. This church is dedicated to the Virgin Mary. And this church is located at Sibunga, Cebu. Simala became famous, which Our Lady of Lindogot, which is to be miraculous by devotees. It was also reported that Mama Mary is shedding tears and start healing dengue patients in 1998. Pagpasok mo nga dito sa museum ni Mama Mary ay makikita mo yung mga testimonies ng mga healed patients and mga answered prayers. Some of the testimonies and answered prayers nga ay yung mga sakit na hindi makakalakad at nakakalakad ulit. Some naman is yung mga nakapasa sa mga board at sa kanilang mga exam. Yung iba naman ay nag-grant ng kanilang visa. Kaya nga nag-decide yung family ko dito na pumunta para magdasal at mag-grant na rin yung aking visa. Tingnan nyo yan guys, ang dami-dami nilang testimony and answer prayers na nag-grant ni Mama Mary. They are one of the examples also that Mama Mary is very miraculous. Grabe, gumagaan talagang pakiramdam mo pag nakapasok ka na dito sa museum niya. Iba talaga ang aura.
paglabas mo nga ng museum, meron dito nagbibenta ng mga souvenirs, bracelets, at mga rosary. Yung last na punta ko dito ay yung mga nagbebenta ay mga madre. Amis na amis nga ako sa kanila, kaso hindi ko na sila nakita dito at iba na yung nagbabantay. Anyways, paglabas nyo rin nga, meron ditong pagsindihan ng kandila kung gusto nyong suminde. At ito naman yung itsura ng buong church. Tignan nyo naman, sobrang laki at sobrang lapad. Meron pa silang lake sa gitna. Madami pa nga silang dinadagdag ng mga construction dito kasi halos taon-taon dumarami yung dumadayo dito. Especially yung mga devotee ni Mama Mary. At hindi lang ang mga castle na nagpapaganda dito. Ito rin yung mga plant print na We Love You Mama Mary. That's all for today's video. Follow for part 2 for our Airbnb experience here in Cebu.